Sandro Mulak, nagbigay ng mensahe matapos siyang lumabas sa Senado, "Diring-diri ako sa sarili." Matapos ang kanyang testimonya sa Senate Committee on Public Service and Mass Media, si aktor Sandro Mulak ay nagbigay ng pahayag sa kanyang Instagram account ukol sa dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Sa kanyang post, ibinahagi ni Sandro ang kanyang mga saloobin at patunay sa patuloy na pang-aabuso na kanyang naranasan mula sa mga naturang indibidwal. Ayon kay Sandro, ang mga alaala ng mga hindi kanais-nais na karanasan na naganap sa kanya ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Napag-alaman na ang dalawa sa mga kontraktor na ito ay di umano'y pinilit siyang pumasok sa kanilang hotel room matapos ang GMA gala. Ang insidenteng ito, na hindi nalilimutan ni Sandro, ay nagdulot sa kanya ng malalim na trauma at masamang alaala. Bago pa man ang kaganapang ito, maraming mga tao sa industriya ng telebisyon ang nakakaalam sa reputasyon ng dalawang nasabing contractors. Gayunpaman, tila hindi ito naging hadlang sa kanilang ginagawa. Sa kanyang post, ipinahayag ni Sandro ang kanyang pagnanais na maiwasan ang mga ganitong sitwasyon sa iba pang mga tao, lalo na sa mga kapatid at mga mahal sa buhay. Pinahayag niyang nais niyang masiguro na walang ibang tao ang makakaranas ng ganitong uri ng pagsasamantala na naranasan niya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Sandro na, "Ayoko sanang mangyari sa iba ang ginawa sa akin. Kaya't sinabi ko sa kapatid ko na sana huwag mangyari sa kanya ang naranasan ko dahil sobra na akong nahirapan." Dito, makikita ang kanyang malalim na pag-aalala para sa kapakanan ng iba, at ang kanyang hanggaring protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya mula sa mga kaparehong panganib. Ang ganitong uri ng pahayag ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na labanan ang uri ng pang-aabuso na kanyang pinagdaanan. Ayon pa kay Sandro, patuloy pa rin niyang binubuhay ang mga alaala ng mga pangyayaring iyon, at tila hindi siya makapag-move on mula sa kanyang karanasan. "Talagang napakabigat pa rin para sa akin na tanggapin ang lahat ng ginawa sa akin," dagdag pa niya. Ang pahayag na ito ay naglalantad ng mga emosyonal at mental na epekto ng traumas na naranasan niya, at nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na suporta at pag-unawa mula sa lipunan. Ang karanasan ni Sandro ay isang paalala ng mga hindi kanais-nais na aspeto ng industriya na kung saan ang mga taong nasa kapangyarihan ay maaaring abusuhin ang kanilang posisyon. Ang pagsasalita ni Sandro hinggil sa kanyang mga karanasan ay nagbibigay inspirasyon sa iba na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at huwag matakot na magsalita laban sa hindi makatarungang gawain. Ang patuloy na pag-usad ng kasong ito at ang paglalantad ng iba pang mga katulad na insidente ay mahalaga upang masiguro ang accountability ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Sa huli, ang layunin ni Sandro ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa ikabubuti ng iba, upang matiyak na ang industriya ng telebisyon ay magiging mas ligtas at makatarungan para sa lahat. Ang kanyang desisyon na magbigay ng pahayag sa publiko ay isang mahalagang hakbang sa pakikilahok sa mas malawak na pagtalakay tungkol sa mga isyu ng pang-aabuso at karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, inaasahan niyang magbubukas ito ng pinto para sa mas malalim na pagsusuri at pagbabago na makakatulong sa pagprotekta sa iba pang mga biktima ng pang-aabuso sa industriya.